teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Ika'y laging nandiyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala. Di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala. Di lang isa o dalawa, napakarami, napakarami pa mula sa'yo, mula sa'yo. Napakarami pa darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Ika'y hindi nagbabago. Good Good morning, morning, Jesus. Good morning Good sa inyo morning, lahat. everyone. Kumusta po ang lahat? Malapit ng Pasko. Merry Christmas. Malamig na, malamig na. So, ilang araw na lamang at magsi-September na. Well, anyway, muli magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga kay Lord. Sa lahat po na kasama natin ngayon at sa mga darating pa. Sa lahat mandako ng mundo at dito sa Pilipinas, magandang umaga po sa ating lahat. So, sa araw pong ito ay patuloy ang ating pag-aaral tungkol doon sa true identity ng mga believers of Christ. But before anything else, siguro maganda Sister Cora na ating basahin ang memory verse of the week at magugulat ka kung ano ang ating word for today. Thank you, Lord. Amen. So, ang ating memory verse for the week is John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruits, fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, in the Father, you will give you. Ulitin ko, sister. Sa Tagalog muna. Sa Tagalog na nga. Okay. Sige nga. Hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo, para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili. Sa ganoon, anuman ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Amen. Purihin ang ating Diyos. Ako'y galak na galak sa ating memory verse for this week. Alam mo ba, sister, kung bakit? Alam ko yan ang iyong life verse. Hallelujah. Hallelujah. So, at inaamin ko po na kahapon ay hindi naman po talaga yan ang aming pag-aaralan ngayon. Ang ating pag-aaralan ngayon, sana yung pong yung sa Romans 5 nung Sunday. Kasi doon sa Quezon City, meron pong natuklasan kami na ito pala isa ring characteristic ng mga tunay na believers. But nung makita ko yung John 15:16, ang life verse,
ako'y nag-pray kung ito na nga baga at iho ang ating pag-aaralan ngayon. Well, anyway, tulad po na nasabi kanina, ang ating pag-aaral ay patuloy pa rin tungkol doon sa identity ng true believers of Christ. Tayo po ay meron ng 3 na pag-aaral. At ang una po dito ay nasabi natin na ang believers of Christ, we are all created in the image and likeness of God. That is sa Genesis 1:27 at patuloy pa rin sa Psalms 139:13-15. The Lord is creating us in the image and likeness of Him. Ang pangalawa ay we are the sons and daughters of our God. At yun ay sa John 1:12, those who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. At doon sa 1 John 3:10, pinaghiwalay na po doon ang son of the devil and son of God. Yung patuloy na sumusuway at hindi sumunod sa utos na ng Diyos, hindi na po yun anak ng ating Panginoon. Ang pangatlo ay tungkol naman doon sa spirit-filled. Ang mga anak ng Diyos, ang mga tunay na believers of Christ, are spirit-filled. At ito nga po ay nakuha doon sa Ephesians 5:18, nang sabi ay, huwag kayong maglalasing, yung si debauchery type, sumobrang paglalasing, sikapin ang inyong sisirain ang inyong buhay, ang inyong bukas. Sa halip ay dapat sa magpapus kayo ng Espiritu Santo. Yun po ang pangatlo at nakita po natin sa tatlong ito na gumalaw dito ang Holy Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Spirit-filled can also be term as Christ-filled, Scriptures-filled, yun ang Spirit-filled. At napakarami po nating lesson na nakuha dito. For today, doon tayo sa ika-4. Ito yung identity of true believers at ang title natin ay Pinili at Hinirang. Ito nga po ang ating memory verse for the week, ang John 15:16. Pinili at hinirang. Brother, awit muna tayo. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nung una pa man, minahal na tayo ng Diyos. Nung una pa man, pinili na tayo ng Diyos. Huwag mangamba o mag-alinlangan pa. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Tunay kang kamangha-mangha. Kadakilaan mo'y aming ihahayag, pagkat pag-ibig mo, Jesus, ay hindi nagbabago. Lord, maraming salamat nga po sa inyo, sa inyong pagpili sa amin, sa iyong pagbubukod sa amin upang ikaw ay mapagsilbihan.
Salamat po sa oras na ito at kami nga po ay hinirang mo at pinili upang ang banal mong salita ay aming magpasalusaluhan ng iyong mga anak na ngayon ay kapiling po namin. Gabayan mo po kami, o banal na Espiritu, lalo po ang spirit of pride. Huwag po niyo akong pabayaan na mawalay na muli sa mga hindi kalugod-lugod na salitang mabibigkas. Kaya po ninyo lahat na magaganap ay mabigyang papuri at ituon lamang sa kabanal-banalang Ama. Ito po yung hinihiling ko namin sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Amen. Ang ating nga pong word for today ay hango doon sa John 15:16. At sa Tagalog, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo humayo at magbunga at matatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Gaya po nang naulit ko kanina, ako po ay galak na galak sa iyo, O Yahweh. Dahil itong ating verse for today is actually my life verse. One of my life verse. At ito yung napaka-espesyal dahil ito po yung nung ako ay tawagin upang maging pastor na, ay ito ho ang nagbigay sa akin ng confirmation na si Lord talaga ang tumawag. Alam mo ba ang kwento yun, sister? Ikwento na. Medyo ang kwento ng buhay ay ganito. Thank you, Lord. Magsisilbi kay Lord, sige. Kaya lang nung dumating na yung puntos na i-ordain na po ako, sabi ng ating head pastor, nagkamaroon po ako ng hindi naman pag-ayaw, hindi naman pagdududa, kundi ang pag-post for a while. Kasi ang sitwasyon po ay naiba. Una sa lahat, nung ako humingi ng isabihin ko sa aking mga kamag-anak, dahil mga kaibigan, mga religious, ang sabi sa akin aba, Juanito, ibang arena na yan. Ibang ano na yan. Ito din ang mga ito ang nagsabi sa akin noong pumunta kami sa sales. Ang sabi nila ay, aba, alam ba niyo mag-asawa kung anong nasa sales? Napakadumi niyan, magdadasal kayo. So, nagbigay ng kaunting pag-iisip din niya naman. Tapos, of course, kasi hindi ganon ang plano. Kumbaga sa sister, nasabi ko na sa okay na to, worker, board member, sige lang, support tayo ng support. Pero nung biglang magpapastor, sa kay Lord, bigyan mo ko ng word. Yung ating word, join the life verse natin, Matthew 6:33, inariko na yun ay sapat na, more than enough. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kaya lamang, as days pass by, parang naramdaman kong kulang pa Lord. Kaya John 15:16 ang nagpatibay. Ang sabi sa akin ay, hindi naman ikaw ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo, ikay aking hinirang. Ikaw ay hahayo at ikay mamumunga. At ang bunga mo ay mananatili. Sa gayon, anuman hingin mo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob ko. Thank you, Lord. Lagi na may kaugnayan doon sa anuman ang iyong hingin sa aking Ama. Ang lahat ng ito'y pagkakaloob sa iyo. Lagi nang naka-link doon kasi kumbaga sa ay yung kinalakhan na may hanap buhay ka at may kikitain, parang nakakapag-alala. Pero, ang Diyos naman ay talagang hindi magmamaliw, hindi siya sisirain ng kanyang pangako. At ito nga ang naging reason ko. Kasi pati sister sa ating company, si Mr. Yap, ang yumao nating mabait na presidente, hindi ko basta nag-apply ng goodbye, kundi kung wala ng word na ito, magtatagal yung aking pamamaalam. At ako na may tinulungan ni Sister Mila kasi merong the month, kumbaga sa
mahirap basta payagan at marami nakasalang. Eh, nung natanggap ko ito, yun na, sinulat ko na. Sabi ni Lord, ho, ito, kaya ako'y bendisyonan ninyo. Hindi na ako nahingi sa inyo ng pahintulot, kundi kay Lord ako humingi pahintulot. Ang sa inyo, just bless me. At mabibless din ho naman ang ating company. Fast forward, ito na. Thank you, Lord. Ang saya-saya. At tunay nga naman, yung pinag-aalala na baka masira ang cash flow o kung ano pa. Pero higit sa lahat, yung pagpapala na ating isa sa mga pag-aaral natin dito, ay masasabi ko na kaigaya-gaya, siksik, liglig at umaapaw, buhay na ganap at siya. At kung mauulit ang panahon, amen pa rin tayo doon. Ano, sister? Ito pa rin ang pipiliin natin. Ito pa rin ang ating pipiliin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, puntahan po natin yung pag-aaral. Yung sinasabi dito, doon sa unang bahagi, ilang phrases naman ito eh. Ang sabi doon ay, hindi kayo ang pumili sa akin. Hindi kayo ang pumili sa akin. Kumbaga sa marami pinagsabihan. Una sa lahat, yung mga apostol naroon. But tunay ang katotohanan, basta marinig mo ang salita ng Diyos, yan ay para din sa iyo. Kaya ito ay para sa ating lahat. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Masasabi natin na lagi na lamang yon. Ang Diyos ang may go signal para sa lahat. Hindi, halimbawa, ikaw halimbawa, yung ba sa Isaiah, saan ba yun? Isaiah 6:8-13, whom shall I send? Here I am, send me. Parang pwedeng claim natin na ako ang nag-decide. Nagtanong lang si Lord, pero ako ang nag-decide, send me. Hindi pala ganoon, yung pala ay lagi ng itinanim na rin sa iyong puso. Siya na rin ang pumili sa iyo, kaya ikaw ay kinausap. Si Samuel, ganun din. Kaya siya kinausap, kasi yun ay nasa kalooban na ng Diyos. Kay Joshua, sino inyong paglilingkuran? Yung ba mga Diyos-Diyosan doon? Itinanong din nyo, kasi nasa puso na ng Diyos na ang dapat ang tao, ang piliin ay siya. So, pinahihiwatig lang. Ang context nito, mga kapatid, ay nung mga oras na ilang araw na lamang at pupunta na siya sa Kalbaryo. So ito'y paghanda niya sa kanyang mga alagad upang ang mga pangamba o kung mga kalungkutang madadama nila ay may handa na sila. Kaya nga ang sabi niya, huwag kayong matakot, tayo ay hindi ko kayo iwan, hindi ko kayo pababayaan. So ang nangyari nga ay ganito. On the day after the night in which Jesus spoke these words to the 11, and to you he laid himself down on the cross and bought you with his blood. You are now his fruit and his fruit bearer. The only fruit that will ever endure to eternal life is fruit which grows out of the cross. This is a figure of speech na ibig sabihin naman ay katotohanan yon. Na kung hindi yan base sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon doon sa Calvary, yan ay walang halos na katuturan. At ang sabi dito sa John 12:23-24, sumagot si Jesus, dumating na ang oras upang luwalhati ng anak ng tao. Pakatanda ninyo hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil na trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamamatay, mumumunga ito ng sagana. Mga kapatid, tayo ang bunga ni Kristo dahil namatay siya para sa atin. So si Kristo ang seed. Tayo naman ngayon ang mga fruit bearers kung we are willing to take up our cross and follow Him, died with Him. It is no accident that when Jesus had commanded you to go and bear fruit, He went and died. Your call and your ministry must always stand on the shadow of the cross of Jesus Christ. Si John Pfeffer pala nagsabi nito, the only fruit that will last is the fruit that grows up on the mount on the cross. Mayroong isang pagtatanong. So, lahat ng ginawa ng Diyos ay tama. Anong nangyari kaya sa pagpili niya kay Judas? Meron bang frustration? Meron ba siyang pagkakamali? Kasi meron ganun eh. Akala'y pinili naman talaga. Bakit nagkaganoon ang tao? Alam mo, Israelita, pinili siya ng Diyos, natatanging lahi. Kailang nagkameron ng katigasan ng ulo, murmuring. So there was a time na nireject siya. Ganon din si Judas. Judas, accordingly, has all the, good resume, yung mabuting identification.
Ano nga ba ang kanyang pwesto sa government Jesus Christ? Treasurer yata yun. Treasurer. So, kumbaga sa panahong ito, maaaring masabi natin siya accountant, siya may experience sa financial management. So, hindi nagkakamali ang Diyos. Kaya lamang, laging pagka ang tao ay pumatol sa tukso ng kaaway, nawawasak na nare-reject. Hindi matuloy yung biyaya ng pagkapili sa iyo. May sinasabi na, ano ba yon? Irrevocable ang lahat ng pagkatawag. Romans 11:29. Romans 11:29. Lahat ng blessing ng Diyos at ng kanyang pagkakatawag ay hindi binabawi ng ating Panginoon. Ang nawawala lamang dyan ay ang blessing kung ang tinawag, ang pinabigyan ng blessing ay hindi naging tapat sa kasunduan nila sa ating Panginoon. Isa pang tanong dito ay ganito. Ano kaya at binaligtad ni Jesus ang kanyang pagkakasabi? Binaligtad, kayo ang pumili sa akin, hindi ako. Sweetheart, sweetheart to? Kasi ang ibig daw sabihin ng Cora ay heart. Kaya sweetheart. Ano ibig sabihin ng walito? Little John. Hindi, maganda-gandang tingnan. Maganda pakinggan. Ay kasi 'di ba maliit ka, Oo, kaya nga, Little John. Kaya Thank you, Juanito. Lord. Sweetheart pa rin kita talaga. Thank you. Maganda yan. Ayan. Ano bang height ko? Never mind. Sabi daw aking apo, Daddy, 6'2" ka. Ano 6'2"? Ano ba 6'2"? 62 inches. Ba't pa tayo napapunta doon? Ang sinasabi ko lamang, ang Juanito raw ay God is gracious. Wow, Opportunity gracious to pala. search eh. Nung pinag-uusapan niya, sana kayo na rin sa inyo. Ano bang ibig sabihin ng Teresita? Ano bang ibig sabihin ng bukod ka pinagpala? Opportunity. That is a message that, hey, look, the name that I give you means this much. Yung pala sa akin God is gracious. Opo, yun daw pala Wow, ibig sabihin. kaya pala lagi sabi mo sa akin poise. Poise. So gracious. Okay. Ito ho ang mga dagdag na trivia ho. Mga narinig nyo rito, ito ho yung mga nagaganap sa bahay. Pagka kami dalawa na lamang. At yan pagka masayang-masaya. Si sister ko, sabi ko, Sister, ikaw na may asawa ng pastor. Poise ka naman. Hanggang kami galing Baguio, sakay kami pauwi na rito, mga taga-isang kasama namin. Abay, napapasobra na, tawanan, napasobra na ang biruan. Sabi, hoy, asawa ka ng pastor, poise ka naman. Narinig ng mga kasama namin doon, hoy, poise daw tayo, poise. So yun, nakabuo sila ng grupo, ng tawag ay Comfy Poise Girls. Sino ba member mo? Never mind. Baka mawala tayo sa ating lesson. Ako, panalagi ko pa naman yun. Anyway, pag binaligtad daw, ay, ano ba yan? Kayo ang pumili sa akin, hindi ako. Yun yung salitan to ng Batangas. Ano daw ibig sabihin yun? Ay, huwag niyo akong sisisihin. Kung ano man ang mangyari sa inyo, kayo napunta rito, hindi ko kayo pinapunta rito. Parang ganun daw ang tono niya. Pero yung pagkakasabi na hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Ang ibig sabihin daw noon ay ano kaya, sweetheart? Para may sounds na pagmamahal, ano? Pagmamahal yon. Ang pangalawa pa ay para bagang, ako ang pumili sa inyo, hindi kayo pumili sa akin. Parang sinasabing, sagot ko kayo. Hindi ko papayagang kayo mapahamak. Yun pala ang ibig sabihin nito. At kung ano man ang mangyari, hindi ako papayag na mapahamak kayo. Yan pala ang ibig sabihin ng mga tema na ganyan ang pagkakasabi. So, ito'y kahawig doon ng Isaiah 46:4 eh. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan, sagot ko kayo. Yung pala ang isang meaning nitong ating pinag-uusapan na ito. Ang pangalan ko ay nakataya dito. Ang ganda ng mga sinasabi ni Lord sa atin ngayon. Ano? Tapos,
Ang reason kung bakit ang sinabi niya ay, you did not choose me, but I chose you, ini-encourage lang tayo na ako ang nasa unahan, ako ang nasa huli, ako nakapaligid sa inyo, ako nasa itaas. Move on. Go ahead. At kay susuguin ko, kay mamumunga, yung kasunod pang matindi rin eh, kay mamumunga, wala yung baka sakaling kay mamunga, at kung hindi kay mamunga, ay hiyaan nyo, ispat, mamumunga rin kayo. Ang kanya sinabi, kayo mamumunga, at ito'y hindi maalis sa inyo. At bukod pa doon, ang bunga kasi, hindi pamaya makikita natin, yung bunga ang tinutukoy dito ay parang hindi pang personal na bunga. Bagamat mayroong kahapyaw, ang bunga ang tinutukoy dito ay para sa iba. Kaya dinugtong niya, anuman ang hingin nyo sa aking ama, sa aking pangalan, ay pagkakaloob ko. Kinukumpleto niya, ayon naman niyang ang kanyang mga sinugo ay hindi magkakameroon ng blessing sa kanilang mga pagpapagod na yon. So yun ang mga sinasabi dito. So ano pang ating makikita? Yung purpose of the divine selection, ang tawag din dito yung selection, pinili, selected. Meron itong mga activities na the Lord designed this, go and grow forth, at this involved naman yung ating participation. Yung ating participation, go. Meron itong dapat na effort and activity. To go when sent is to acknowledge the authority of the sender and to put forth the endeavors to do His will. Religion does not consist in simply receiving truth and enjoying privilege. It comprises what is done in response to truth, received and privileges enjoyed. Para bagang hindi ito tinanggap mo lamang, narig mo lang, parang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Pero nanatiling wala itong bisa sa mga tao na parang nanalmin lamang. Pagkatapos makita ang mensahe ng Diyos, hindi na naalala kung anong sinabi. Hindi na in-apply sa sarili. Kaya, merong itong effort at activity. Ang pangalawa na inaasahan dito ay yung fruitfulness. Ito'y magkakameroon ng bunga. It must be learned from their verses doon. Ang chapter 15, dito 1 to 15, 16, 17, doon sa unahan, ipinakikita doon kung paano ka mamumunga. At ito inhalin tulad doon sa parang puno ng ubas. Ang Diyos ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga. At with this, we abide in Him, ang pumumunga ay nakakatiyak. So, ang sabi pa dito ay, divine choice and ordination have respect to the church universal to the world. Men are elected to post of honor, of service. Yun yung calling natin ay irrevocable. Thank you, Lord. Ano pang ating makikita? Yung bungang ito ay merong mananatili, the permanence of the fruit. Kasabay na nito yung sinasabi nga natin na Romans 11:29, yung pagkatawag sa atin irrevocable, ganun din ang bunga. Some work is only apparent and temporary, but that which God blesses and approves is real and lasting. It will last forever. Alalahanin ko lang kung ano ba nakita ko na hindi ko naisulat dito. The life which is rooted in God issues in fruit which remains in time and eternity. The fruit of the Spirit endures forever. Mananatili ang inyong bunga. Thank you, Father. The first fruit na makikita natin dito actually, yung fruit na nagagawa sa ipinadala. Ang ipinadala tayo mga kapatid na ipinadala, ang unang fruit na makikita rito yung pagkakaugnay natin si Kristo, wala na ang dati, tayo ay bago na. Dapat makita rin sa atin yung bunga ng Espiritu Santo, Galatians 5:22-23. Dapat nung dati ikaw ay mapagmahal lamang, ngayon ay may pag-ibig gaya ng Diyos. Love, peace, joy, faithfulness, patience, kindness, goodness, endurance, and everything. So yun ay dapat ay makita sa atin. At kalakip nito, sabi nga natin kanina ay, so makikita, because of our love for people, ang unang magiging objective nito yung conversion of sinners, so evangelization, ganon. Actually, yun ang main focus nito. Yung para sa atin, it's important, kasi sabi ni Lord doon sa Lord's Prayer, give us this day, yun ang napaka-importante rin doon. Ano pang ating makikita rito? So mga kapatid, yun ang unang bahagi ng ating pag-aaral. Na tayo lahat ay tinawag. Walang dapat na
hanggang ngayon ay mag-iisip na ako nga ba'y tinawag? The mere fact na nakakaupo ka dyan, nakikinig ka, the mere fact na nakilala mo si Kristo, John 3:16, at ikay naniwala, ikaw ay tinawag na. Kaya nga lamang, naghihintay tayo ng kuminsan ng iba pang mga signs. Kung ikaw nga ba ay, nung kailan yun eh. Di ba, bigyan po niyo ko ng 3 roses na red. May parang ganon. At ako ay magpapari. Yun ang sinyaris. Hindi na. Ang Holy Spirit ay andyan ka na. Lilingapin ka na niyan. At nakikita sa iyo ang pangangailangan ng simbahan. Ang pangangailangan ng kapaligiran. At ikaw na nga yung pinili. Sister Cora, i-share mo naman sa amin yung ano ba sa iyo yung detalye yung John 15:16? Kasi nasabi natin yung kabuuan lamang. Yung John 15:16, yun ang identity nga ng true believers. Yes. Sa akin it describe the identity of true believers or Christians. Sabi unang-una dito, true believers are useful. So, being a follower of Christ is not accidental. You did not choose me, but I choose you. So, hindi accidental. Kaya, ang unang-una ay be useful. So, dito, unang-unang ang tinawag, di ba, ang mga 12 apostles, at alam natin lahat kung saan-saan sila kinuha. Di ba, may mga kanya-kanya silang trabaho. Sabi dito, each believer is a branch of vine. In a similar way, Jesus had a special hand in picking us for salvation and His work. He chose those that the Father chose. So sa John 5:19-21, sabi doon, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng Ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak. So, not one of us are a believer by chance. We are purposely loved so that we can respond to His love. So, yung unang-una, useful. Tayo pinili, hindi accidentally. Ang sunod, ang padalwa, yung true believers are appointed for a purpose. Sabi nga dito, appointed you that you will go. Ordain you is another meaning ay yung appointed you, pareho yon. So, ordain you and appointed you is the same. This is a divine prerogative. Sometimes it is voiced by the appointment of the church. No human authority, however respected, maging mga hari o sino mang pinuno, can validate an appointment that has not been ratified in heaven. So, whom Christ ordains, He qualifies. Jesus clearly articulates the call of each believer. Go therefore and make disciples sa Matthew 28:19, yung Great Commission. The Lord wants to make each of us fruitful in the places that He directs. We must not be content to remain where we are unless it is place God would have us bear fruit. So, ang padalwa, yung true believers are appointed for a purpose. Ang patatlo naman dito ay yung true believers are fruitful in what we do. Go and bear fruit. Sabi dito, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Sa John 15:5. So the fruit is depicted by the grapes on the grapevine. This means that God wants to be doing something special through the life of each believer. That fruit comes into being by abiding in Christ. The word abiding refers to being attached to the main vine. Sino ito? Si Jesus. I am the true vine. Jesus is very interested in helping us produce spiritual fruit. He says we cannot do it ourselves. We were never meant to. So we need to depend upon Him to bear fruit. Ang sunod dito ay yung we are impactful, naka-intact, leaving God's love behind, that your fruit will remain. So, sabi dito, this is the grand outcome of all spiritual ministries, that your fruit should remain. Of what value are the fruits of the Spirit
unless permanent? Of what value is faith if tomorrow we are unbelieving? Of love if it alternates with hatred? Of what value to a church are converts unless they remain? The curse of modern terms is great in gatherings, followed by great failing away. Lastly, meron dito yung sabi nga, sa madaling salita, huwag nating babaliwalain ang mga simple or repetitive acts of love as not being significant and therefore neglect to do them. The Lord really wants our success, fruit that remains, but even more, He wants to bring His great blessings into the lives of many people. We must refuse the modern view to please ourselves and instead adopt the mindset through which God wants to use our lives. This is where the heart of making disciples comes into play. We are ready to be God's change agent in the lives of the people around us. Lastly, we are prayerfully live out Christ. So whatever you ask of the Father in my name, He may give to you. So when we have His word in us and we are in Him, then we can ask anything. He will hear us. Jesus is not speaking about those things we need for ourselves, but those things we need to help others. He is not against us praying for our own needs. Sabi nga doon, nakikita laging inuulit-ulit natin sa Lord's Prayer, but that is not His focus here. We are mission-focused, and because we seek God in faith, He will do what is needed. So, sabi nga, naalaala ko, si Pastor may mga, sabi niya, naalaala siya kang mga answered prayer. For others, Oo. ay marami. Naku, mga kapatid, inyo lamang isa-isa. Huwag naman to get the glory. Pero kung inyong isa-isahin yung mga pinagdasal natin, that's part of the being sent through the Spirit o bibisitahin mo sila. Ang dami nating ginamit tayo ng Diyos upang maganap sa kanila ang mga pinagpipray nila. Merong isa kong naalala, yung isa mong pamangkin, yung pinagpipray natin noon. Siya po ay isang engineer din. As a matter of fact, estudyante ko pa yata siya, kaklase ni Brother Rick. Fast forward. So, napapunta siya sa Dubai. Saudi muna, sa Saudi. Oo, sa Saudi. Tapos napalipat sa Dubai. Naging matagumpay, kaya lamang ay hindi nagkameroon ng, hindi nagtuloy-tuloy yung biyaya yun ng Diyos kasi una sa lahat, napawalay din siya kay Lord. So, nangyari, nang mabalitaan namin, matagal na panahong hinahanap, pinagpipray. Hanggang sa mabalitaan namin, by prayer, the family, personal prayers, na para mag-ini-evangelize mo siya kahit sa malayo. Ang panalangin, Lord, pabalikin mo po siya sa iyo. Alam niyo mga kapatid na nangyari, yung isa ring pamangkin ni Sister Cora, napagawi doon sa Dubai, at kamangha-mangha, nagkasalubong sila sa isang mall yata. At Yun ang power ng prayer talaga. Yun ang power ng prayer. Naging bahagi na rin ito ng family prayer. At can you imagine, sa mall, makakasalubong yung magpinsan. So yun, nagkabalatian na. Ito ay para isang pasambit-sambit na lamang doon sa mga kaibigan. Para magkameron ng makakain ay naroon sa isang pasugalan. Oo, nanghihingi na lang. Nanghihingi Kaya na lamang. naging kawaawa ang buhay. Matagal yun, Sister Cora. Ilang taon din yun. Tapos ay yung kanyang tinitirhan, palipat-lipat, nahuli ng mga pulis, ibinilanggo. Tapos magkakaumustahan at magkunto-kwentuhan. Sabi niya, alam nyo, dito, mas mabuting ikaw ay nasa pirisuhan. Kasi may tiyak na pagkain. At tiyak na may tulugan. Pero kung ako'y nasa labas, ganun kalungkot. Fast forward yun. Biglang sabi, uuwi ako, tito. Nag-prayer meeting kami mag-anak. Biglang may sinabi yung isa niyang pamangkin nakatagpo, Tito, tita, meron tayong bisita.
Naka-online, ano. Yun, nakita namin siya doon. Naiyak nga doon, sabi, ako'y uuwi. Kulang lang po ako sa pamasahe. Of course, yung baga, iba naman, malikot niya ng isip eh. Nakaw, delikado na naman tayo dyan. Yan, naubo-ubong ganyan nung nag-may video na gano'n. Pero talaga naroon yung power ng prayer ng family. Kaya doon ko nakita napaka-powerful pala yung miski na yung online. Imagine yung online prayer ng aming family. Insyong family yun eh. Kaya yung bawat problema ng buong pamilya, laging pinagpipray na mayroong mga taga-malalayo naka-online. Ay biglang-biglang sabi nga, pinagpipray namin nawawala naming pamangkin. Biglang imagine, lumabas to sa naging guest namin. Kaya talagang sabi ko nga, yung Totoo last yun. natin, yung Yun huwag prayer. namang ikatatangos ng iyong ilong. Huwag mo namang bubuhatin na iyong bangko. Yun ay produkto nung ikaw ay pinili hinirang at ikaw ay sumang-ayon. Mamumunga. So, bakit siya'y napauwi? Kasi nga, i-deport na siya. Nung i-deport na gano'n, wala nang bayad sa pamasahe. Wala nang bayad kung ano pa man. At nung makarating dito, di ba, nagsayat, nagdiwang ang buong bayan. Kaya lamang may phase 2. Ang phase 2 naman ito, dahil nga sa naganap sa kanyang buhay, hindi siya matanggap ng kanyang pamilya. Yung first family niya, yun ang aming pinagpipreme ngayon. Ayun pa ba naman ang hindi ibibigay ni Lord? Pare-pareho naman buhay. So, yun i-claim natin. Lord, sabi mo, ako'y susunod sa iyo at naman ang hingiin sa iyong pangalan ay pagkakaloob mo. Yung pa lang, isang idadagdag mo doon sa Malakay 3:10. So mga kapatid, yun po ang marami tayong ipapanalangin. Marami tayong pupuntahan. Kasi nga ang ating paglilingkod sa Diyos ay hindi maaring nakakulong lamang sa ating sarili at pati sa ating family. Though salvation is individual, nangangailangan ng ating mga kapatid, tulad na nangyari sa atin individually, ng mga sinugo ng Diyos upang sabihin sa kanila na mahal sila ng Diyos at ang tanging solusyon kung ano man ang kanilang hinihingi ay ang Diyos pa rin lamang. At marami rin ang yung nawala na rin yung Jesus plus sa maraming pinagdadasal. You know what I mean? Yung bang dati-rati ay sa halip na nakapokus doon sa talagang source ng mga hinihingi ay noon yung mga rituals. Hindi ko nasasabihin kung ano yon. Pagkatapos ay yung mga pagsasakripisyo. Pagkatapos ay ang mga paglalakbay pa ng malayo, malapit, punta sa mga manghuhula, sa lahat, upang humingi ng tulong kay Lord. Ang tawag na ay kay Lord. Siguro, yun din na nasa isip, kaya lang pamamaraan, ay hindi pa nila alam na hindi pala yun ang tama dahil wala pang sinugod at pinili. Nung little by little, malalaman nila na yung pala ay direkta na kay Lord. Yun ay yung sinugo din at pinili. Mga kapatid, the harvest is plenty, but the workers are few. Kaya yung ating pagkatawag sa atin itong bigyan ng kahalagahan, pagyamanin, at tsakin natin na ang pamumunga ay darating. Hindi dahil sa tayo magaling, kundi talagang inihanda na ng Diyos ang iyong kakausapin sa lugar na yon, sa oras na yon, at makikita mo, iwanan mo sa salita ng Diyos at yun ay magbubunga. Amen, amen. Tayo muna ay bumati. Bumati muna tayo. Yan, sige. So, for August 27, meron tayong several celebrants sa pangunguna ni Sister Angela Capulong, Sister Feli Garcia, Sister Hannah Umayam, Sister Aina Andres, Sister Rain Manwa. Amen. Thank you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Kapatid, happy birthday sa inyong lahat.
Happy birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, birthday. and enjoy your day. Enjoy your day. Ilan mga announcement, mga kapatid? Ito na. Ito na po ang ating LSS sa 3 Compi outreaches sa Quezon City, Makati, Bulacan. Ito po ay gaganapin September 14 sa Cramsis, Makati, starting at 8 a.m. Mga kapatid, isa pong napakalaking biyaya, pagkakataon na tayo po'y makadalo sa LSS. Kasi po yung mga nadaluhan nga namin noon, nakita po namin yung mga kulang pa. Halimbawa, nung pong LSS, napakaraming gifts na ibinibigay ng Diyos through that LSS na hindi napapagyaman. Hindi po napapagyaman ng mga attendees. Ano ba yung hindi napapagyaman? Una sa lahat, ito ay para bang, ano ba ibig sabihin ng seminar? Seed planting. Kung hindi nagkameron ng, siguro hindi masyadong malinaw ang mga naganap, kaya hindi nagkameron ng ganong interest o talagang walang interest na ganon. For example, yung gift of thanks, mga kapatid, sunod-sunod lately, para bagang ang sinasabi sa akin ay, yung gift of thanks, bigyan nyo ng diin. Yung gift of thanks ay doon sa 1 Corinthians, ano yata yon. This is a prayer that will edify yourself. Ito yung panalangin na ikaw ang nabibiyayaan dahil nga ito'y panalangin between you and God. Marahil ay hindi mo naintindihan kung anong iyong isinabi. Ungol ang tawag, grounding. Pero ang Holy Spirit ang nagdadala niyan sa Ama. Yun po ang yun ang isang tutukuyin natin sa mga LSS na ito. Yung pang ibang mga gifts, gift of healing, power gifts, lahat-lahat na. Pero parang ipinopokus po sa akin, yung gift of thanks ay isa. Bagmat hindi naman ako ang sa topic na yon. At aking nga pong hiniling sa mga 3 group na ito, so QC, Makati, Bulacan, na magkameron ng prayer warriors at yung mga may gift of thanks ay gamitin na yon. Sa inyong pag-iisa, if you have this gift, napakaganda na ito ay panalangin. May alam ako na mga ministers na yun po ang ginagawa. Yung prayer na katulad ng ating ginagawa sa group, nakaka-edify yan sa lahat. Maganda yon. Sabi nga ni Pablo, kung magpe-prayer in tongues ka at ikaw lamang ang nakakaunawa niyan, huwag mo nang ituloy. Wala yung magagawa doon sa mga nakakarinig. Kasi yan ay parang ikaw lamang at saka ang Diyos. Pero hindi man ang ibig sabihin huwag kang magpe-prayer of tongues sapagkat yan ay mali. Yun ay tama. Ang Holy Spirit ang nagbibigay noon. May isang kwento, sister, yung ba yung naikwento ko na sa iyo? Napasegway lang tayo sa gift of tongues kasi yun din sinasabi na ng Spirit eh. Meron daw isang bata, 3 years old, 4 years old, nagpapaturo sa kanyang ama ng pagdadasal. So bago tumulog, naroon sa kwarto ng mag-asawa at nagpapaturo ng dasal. So simple mga dasal lamang. Yan, Bless us, Father. Mga ganon. Bless this food. Thank you, Lord. Nung itong batang ito ay magpa 5 years old na, sabi ng mag-asawa why not try to pray at your own? Doon sa kwarto. Alam naman ni Lord, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Di, ganun niya. Alam mo bang sinilip nila yung bata ng mga pagtatatlong gabi na nagdadasal? Alam ba narinig nila sa dasal ng bata? This is part of the This is factual, historical na sinabi nung isa nating pinuna ng lesson. Ang sabi ang narinig daw sa bata A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q,
and say, Amen. Yun, ang sabi. Yan naman daw na mag-asawa. Sabi, son, English ito mga Amerikano, bakit gano'n ang prayer mo? Ang sabi ng bata the Lord knows He will fill up all those letters. I mean, nakakatuwa ng konti, pero parang thanks, no? Parang thanks siya. Pinaunawa mo na kay Lord, yung mga daing mo, sa daing na yon, nabasa niya yung pangangailangan. Kaya mga kapatid, sige, yung mga wala pa, let's develop it. Kasi gift na sa atin yun Yun daw bata, pagka daw ito ay isinilang, binigyan ng mata, binigyan ng tenga, binigyan ng bibig. Pero by the work of the Holy Spirit, napupuno ang laman ng mata, nagkakameroon ng interpretation, hindi lamang sa kulay, kundi sa meaning, at yung naririnig niya, na ilalabas niya sa kanyang bibig. Yun daw ay power of the Holy Spirit. So therefore, if you are gifted with all these things, dapat ating gagamitin. Talagang sa unahan, hindi mo maunawaan yun. Una sa lahat, ikaw ay baka ikay magsawa, hindi ka on it. Pero, thank you, Lord. Glory to God, Amen. Nung kami papunta sa Baguio, nung Saturday, naalala ko yung nabasa ko ng lesson doon. Yun na lang aking ginawa. Nag-thanks na lang ako. Hanggang pag may kakausap sa akin, kakausapin ko. Tapos thanks ka ulit. Hanggang sa dumating sa Baguio na so smooth. Pagkatapos, pati naman yung anniversary doon, ang ganda-ganda. Hanggang sa pagbaba. So, instead of thinking whatever is not so that important, why not pray in tongues? Yun po ang aking, kumbaga sir, idaan mo ko siya ngayon. Kasi I am blessed. Glory to God tayo dito, Marami nang naganap na through that. At teka muna, hindi pala ito LSS, Amen. Amen. Okay. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. So again, LSS po sa September 14, sa Cramsis, Makati. At lahat po ay inanyayahan, lalo na sa QC, Makati and Bulacan members. Sige, pakibasa muna, Sister Cora, yung sa John 15, 1-10. Kasi doon sa John 15, 1-10, nagkaroon ng metaphor. Ito yung paghambing ng Diyos sa isang puno ng ubas, tayo mga branches. At dito kinuha yung after this John 15, 16. Dito how are we going to get those blessings na sinasabi. Pausap ako, sister. Okay, sabi dito, ang tunay na puno ng ubas sa chapter 15, verse 1-10. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at ang kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad yon para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig.
kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Thank you, Lord. Hindi ko lang pinabilang sa atin, no, kung ilang bang beses ang sinabi doon na abiding in me, kung kayo mananatili sa akin. More than 10 times daw yun na nasabi doon. Yung abiding in me, actually yun ang pamamaraan kung paano natin makukuha itong sinasabi natin mag-bear ng fruit, paano mangmunga. More particularly sa verse 5, 4 to 5 ng chapter 15. Abide in me and I in you. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Yung pala pamaraan. So we have discussed yung what is fruit-bearing, why, pagkatapos ito naman ng how. How is abide? Makadikit lang tayo sa Diyos. Katulad na sabi dito, nagkamera ng metaphor, paghahambing, isang puno ng ubas. Sa nga naman, isang puno ng ubas with so many branches, at sa mga branches na yan, doon bumukuha na ang mga berries ng grapes. Yun ang, kung wala ka doon, either na naturally o pinutol ka, hindi ka talaga namumunga. Kung ikay naroon, tsak na ikay mamumunga. So ano bang ibig sabihin? Yung kasing vines na malaki, ang source noon, yung tubig sa ilalim, pagkatas yung kanyang sap, yun nagdi-distribute ng nutrients, kumbaga sa vitamins ng halaman sa mga sanga. At yun ang nagbibigay ng mga berries ng mga sanga. Eh kung wala ka doon, wala ka mapapagpunan, hindi ka mamumunga. So keep yourself attached, closely attached to the vine. Everything that you do, try to do, will come to nothing unless you do it through a conscious, abiding dependence on the enablement of Christ. Make it your aim for the rest of your life to discover in ever deeper experience what it means to abide in Christ. It is the secret of all fruitfulness. Pag wala tayo kay Lord, walang mabuting magaganap sa atin. Doon sa verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will and it shall be done to you. Abide in me, my words abide in you, and then ask. Yung ask, equivalent doon sa prayer. Abiding in Christ involves letting His words abide in us. So again, it is the Word of God that we are talking now. Dapat mapuno ang isip natin at puso ng salita ng Diyos. Have I hidden in my heart? Hindi ako magkakasala. So, it's always the Word of God. Sa ano pang pagkakasabi dito? Notice how these two things come together. The Word abiding in you and the effectual prayer. Ask. It's very, very effective prayer. You ask, you request to the Father, whatever you ask. Here is the first and decisive line of battle in our ministry. Ano ba ang ating kalaban dito sa ganito? Ang kalaban natin ay ganito. You must resist everything that would pull you away from rigorous study of God's Word and daily hours of prayerful meditation to let that Word sink in and abide. That inwardly abiding Word is a truth of Scripture believed, cherished, and rolled back and poured in the imagination until its implication is spelled over into daily life as love and joy and peace and righteousness. The Word will not abide within us if we are always in a hurry. Yung pala, kagabi, alam mo sister, nung ako'y makatulog, di 12, nagising ako'y 3, may gagawin pa sa lesson. Bakbakan ulit ako sa, hindi ko siyang sabi sa'yo, sa laptop. Ganun ulit. Sa tabi ng altar ako nag-aaral. Hindi ako makabuo. Darling, sweetheart. Naalala ko yung sinasabi dito sa pag-aaral. You are in a hurry. You are in a hurry. Pause for a while. Pray. Abide in His Word. Pagkatapos, yun, medyo nagsindi ng kandila, nagdasal, hindi naman kayo kahaba rin. Pero the flow, nung leading the Holy Spirit, biglang nagbago. Yun pala ang ating mga dapat na pag-aralan. This is also very true siguro sa ilan din sa inyo because para bagang time consuming. Time consuming ang pag-prepare ng lesson.
but that is a very time-consumed. The best gamit ng time is regarding God. Pero really, this time-consuming. So, time-consuming na nakakalimutan mo naman yung other important part of your business as a pastor, as a leader. Yung pagpipray, ayaw ko kayo ako nga naging biktima nga kanina Yung pagpipray, ay inhari, sasabit na to. Hindi ka natuloy nakapag-pray. In other words, na-disturb yung iyong devotion. Morning devotion mo, if you are not in a hurry, it's almost specific Pagkagising mo, mga more or less 6 o'clock yan, may morning devotion ka, may konti ka pang kanta-kanta. But because in the preparation of your lesson, nagkameron ko ngayon ng panibagong na-carried away. Hindi pala ganoon. Nung pala dapat pinag-uukulan din ng pansin, lalo na pag may pangangailangan ganyan na, dapat ay talagang tayo ay mag-pray. Yung regular nating, Lord, ano pong word mo sa akin ngayon? Yung parit. What is your word for today? So, ano bang involved dito, mga kapatid? Ang involved dito, on God's side, the promise is unlimited. Ang pangako ng Diyos dito is unlimited. Whatsoever you shall ask in my name shall be given. This corresponds with the generous provision of divine bounty assured in the statement, all things are yours. The present, the future, all things are yours because you are Christ, and in Christ, and Christ is God's, and therefore everything He owns is yours. All things belong to you because you belong to the one to whom all things belong, including the Father. If you have the Son, you have the Father. Narinig ko kay Pastor Rayon, kay Pastor Ray. Nakita ko rin sa Bible, nakalimutan ko lang sa teksto noon. Doon naman sa man's side, on man's side there is a stipulation and condition imposed by Christ as of indispensable necessity. What is asked must be asked in Christ's name. Yun na kasi sinasabi, whatever you ask in my name shall be given. That is to say, request must be in accordance with His will, must be presented in reliance upon His advocacy, and will be granted for His sake. Praise the Lord. Ngayon, always and ever, lagi nang this will end up into glorifying the Lord. Kung ito hindi magbibigay ng glory kay Lord, o di kay makakalimutan mo si Lord sa paggagawa mo, especially when the result is so great, marami kang nadala sa church, sa fellowship, na nagpakilala, glory to God palagi tayo dapat dito. The end for which you seek to bear fruit is not just your own joy. Sa John 15:11 yon, yung sabi na nasa mo kanina, sister. Or the benefit of your people. It is that God, the Father, might be glorified. It's always like that. The Lord must be glorified. Ang unang objective ng going out and send the message, the Great Commission is to edify, invite people, evangelize, and in so doing, you too are being evangelized. Ikay mismo nakakaramdam ng kagalakan sa mga nagagawa. Isang kaluluwa lamang ang may balik, may sama sa Diyos, ay tuwan-tuwa na ang langit. That should also be our feeling, our emotion. At alam ko yan na nagaganap sa atin. So, ano pa ba? Pero most especially, dapat talaga feeling mo na itinaas mo ang pangalan ng Diyos at His name was glorified. John 15 verse 8, and in this is my Father glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. Tuwan-tuwa ang Diyos. Yun ay isang bagay na may katiyakang magaganap na mabuti, na mag-aani tayo. Kasi ang Diyos ay tuwan-tuwa na ikaw ay maging matagumpay, na marami kang inaani. The chief end of man and the chief end of ministry is to glorify God and enjoy Him forever. God is committed by the very nature of His divine righteousness to always act on behalf of His glory. He wills to display it and magnify it. And that brings us back to where we began. You have not chosen me, but I have chosen you. The honor of Christ is at stake in whether you, whom He chose, bear fruit. But not only that, His Father is glorified when you bear much fruit. Thank you, Lord.
So, mga kapatid, tayo po ay pinili, hinirang ng Diyos upang tayo humayo at yun ay nagaganap na sa atin. At lagi nang may bunga, baka lang nasasabi mong wala kasi hindi mo nadala sa fellowship yung evangelize. Ayain na, kahit saan church siya pumunta, basta yun ay may bunga, yun ay may ani. Sa dulo pa noon, kung hindi man dito sa lupa, sa langit, baka sabihin nun kayo ho ang nagpakilala sa akin kay Kristo. One time there was, meron sa mall, ewan ko kung kasama kita, sweetheart, ngumiti sa akin. Hindi ko naman kilala. Pagkatapos yan sabi, hindi ho niyo ko natatandaan. Ako ho yung tendera doon sa ganoon. Nasabi niyo ay, kumusta ka, kapatid? Hindi naman kayo kakilala. Ba't ako hindi nagalit sa inyo? Ako'y suplada. Pagkatapos hindi ko namalayan, ako pala yung pinagsasabihan ninyo na, uy, maging active ka sa iyong simbahan. Yun ang kailangan natin upang tayo may tunay na pamilya, may tunay na barkada. Saka alam mo, ang sabi ni Lord, ikaw daw ay magkakaanak. Ako naman yung napakahilig sa ganoon. Hayain na. Nasabi ko na. Ito, paano kung matanda na? Ay, hindi, iingatan ko naman. Mahirap yun. Pag inanganak at matanda, nakasalanan ko pa yun. May ingat ako sa ganyan. Tayo ka sa Kasi sabi mo magkakaanak. Ay, siyempre, depende sa kausap mo. Tama Pag ka, matanda na. Salamat, sister, sa ipalala. Kaya huwag kang bibitiw sa akin. Kailangan nakadikit ka sa akin. Ay, by the way, pag kayo pinili, dapat kayo baitus, ha? Baitus kayo, lalo kayo mag-asawa. Kaya huwag kayong mag-iiwanan. Dahil baka pagka ang kasama ninyo ay senior. Hindi. O, halimbawa, darling, meron pa naman 2 minuto. Sa elevator. Sister, kumusta ang biyahe? Ay, nakasimangot yun. Okay naman, no? Babae taas. Tama ba ang biyahe mo? Okay ho, maganda ho ang biyahe ko. Ay, paano? Okay ka na ba dyan? Mababa ho ang sweldo. I pray. Pagtatas ang elevator, sabi, Lord, patasin mo rin ang aking sweldo. Patasin mo rin ang sweldo. Pagbababa, glory to God ka na lang man. Biro-biro, pero alam niyo, kapatid, yon. Ako'y marami sinasabi na, ako naman nasasabi, kung inyong ma-experience ay matutuwa po kayo din. Hindi naman yabang na kasi for the purpose of glorifying the Lord. Nung kailan yabang talaga yan. Mayabang naman kasi ako talaga noon eh. Pero ngayon, wala nang pigil eh. Oo. Magpapa-alter ka ng pantalon. Ay, ang dami mong masasabi doon. Ang dami nga sister na umanak. Hindi gawa ko. Laging hilig ko'y ganun. Na, ba't kaya lagi mo nasasabi? Meron nga yung nasa SM Lipa, kayo, pastor, yung nagdasal sa akin na magkakaanak ako, nagkaanak ako. Paano gagawin ko yun? Ayan na. Sige, pipigilan ko na. Baka mapagbintangan ka. Thank you, Lord. Sabi mo kasi poise. Kaya medyo ako poise ngayon. Alam mo, sweetheart, for the last two study natin, ang dami ko nakikita that you're spirit-filled. Last time around, sabi mo, smile. Kasi ako pala hindi naka-smile, ako yung naka-ganon. So, smile ako. Ngayon na, yung pagkakasabi mong poise, ka pala, ako'y pagan. Hindi yung poise, yan, kumbaga sa kasanayan. Sa nga naman po, mga kapatid, kayo yung mga pastor, kayo yung mga asawa ng pastor, lagi po kayong naka-poise. Let's Poise. pray na. Kasi, yan po ang bunga ng pagkapili sa inyo. Wala nang pigil ang sinasabi na huwag mo lang talagang ipakikita na ikaw yung glory. Ang hirap ibawi. Tulad ng pagkakasabi niya, let's pray na. Dati-rati, hindi mo pwedeng gawin sa akin yun. May sinasabi pa ako. malakas sa loob ko dahil naka-live. Amen. Amen.
Ay, apat na pala, sister. Ano man sabi mo? One time, ang sabi ko ikaw ba, sister, may kinatatakutan? Anong sagot mo sa akin? Ikaw. Pangalawa, sabi mo ay, smile. Ako pala yung nakalukot na ganyan. Ang pangatlo ay, voice. Ang pang-apat ay, itong huli, ano sabi mo? Let's pray na. Tama yon. Kasi dati, ang ating sinasabi palagi, biro'y totoo. Yung sinasabi mo sa akin, basta ako'y tatayo, be it negosyo, seminar sa isang negosyo, o di kaya dito, lalo sa preaching, yung sinasabi niya palagi sa akin na kiss, yung cut it short, sweetheart, yun ilagi na sa isip ko. Kaya lamang, ayaw kong tumingin sa kanya eh. Nagsisimula pa lamang ako Kasi alam na mahabang mag-sermon. mahaba daw mag-sermon. Di ba si Lord babawi dyan. So, time manalangin. Lord, ang saya-saya po namin. Dahil po, nabiyayaan kami ng mensahe ng iyong binigay sa amin ngayon. Salamat sa pagkapili mo sa aming lahat. Kami ginamit mo, kami namunga, hindi kami nabigo. At patuloy, Ama, aming panalangin na huwag ka magsasawa sa amin. Cover us always with your most precious blood and fill us always with your spirit. Thank you, Father God, sa lahat na ito. Sa buong maghapon, kiniklaim na po namin ang katagumpayan ng mensahe na ibibigay mo sa amin, may share din namin sa iba. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Yung Lord. ating repeat song for the week, Yes. Walang Tigil na Pasasalamat, composed by Sister Sally Bartolome. Walang tigil. Purihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Pupurihin kita, O Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahanga-hangang ginawa mo'y ihahayag ko. Dahil sa'yo ako ay aawit ng may kagalakan. Pupurihin ka, O Diyos, na kataas-taasan. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, aking Panginoon. Hey, 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 hey! Di ako titigil na magpasalamat sa kahanga-hangang ginawa mo sa buhay ko. Wala nang higit pa sa buhay kong ito. Maraming salamat, maraming salamat, maraming salamat.
2 Timothy 2:2.